ma'am sir, magandang araw po. Ayan, dito kami sa Umingan. Sisilipin po natin tong baka magustuhan nyo, 5 hectares mango farm, 200 pieces na mangga. Tapos may rice land along Barangay Road. So mga ang frontage nito 150 more or less meters yung kanyang frontage. So yun, nandito yung power line. May ang water source dito, deep well, tsaka may irrigation galing pong bundok. Ito yung malakas. Ito, nag-start tayo sa dulo. Papaharap po tayo dun para makita nyo po. Yun yung mango farm. Lumipat po dito sa kalsada. Tapos ito yung rice land. Puntahan po natin dito sa likod. Ayan, so 200 po ang mangga. Medyo marami-rami din. Tapos kompleto na rin rice land. May patubig pa ito, kuya? Deep well o wala na rin? Wala pa. Wala pa. Ito lang nanggagaling sa bundok ang patubig. Ito yung bundok kami. Ayan. Mga bundok Sierra Madre. Yan ang gagaling yung tubig. Tapos ito yung rice land. Kaani lang. Tamad lang kasi yung hindi sayang yung tubig no, lakas pa. Tignan mo itong katabi niya. Oo, ang ganda oh. Ayan, hanggang doon po sa may mga may mga gulay doon. Oo, sa may gulay. So maluwang to, so mga siguro magdadalawang hektarya ang nasa sakan nito. Kasi yan mga puntahan po natin doon sa mga manggahan. Hindi lang 2 hektarya. Ayun oh. Ito yung manggahan sa right. So punta tayo sa kabila. Dan tayo sa may kalsada para makita nyo po. Tapos pasukin na lang natin dun sa loob mamaya. Ang lamig din na pagbahayan na. Oo. Oh. Ayan o yung kalsada natin. Ang lakas ng tubig oh. Sayang dinagsikan crap yung caretaker. Tamad kasi. Tamad. Tatanggalin rin niya. Ito yung Tapos ito yung manggahan po niya. So kailangan mag-pruning, medyo malalapit yung mangga. Ayan. Pagka naputulan pa. Putulan kailangan to. Ang lalapit nung iba. Pero doon sa loob, maganda. Dito lang sa frontage na Ito po. Ganda po, nakabakod na dito sa kabila. Pero sa kabila hindi pa po yan. May mga malalaki ng mangga, may mga 10 to 15 years pa lang yan, 10 to 15 years yung mga yan. May duhat pa, laki. Ito po yung kalsada. Siguro from cemented road to, wala na pong nasa lang 500 meters. Tapos from provincial road siguro lang 1.5 kilometers or less pa. From provincial road yun, papuntang Talugtog, papuntang bayan po ng Umingan. Tapos from town proper, nasa lang po to, 10 minutes. Pero doon tayo papasok tayo mama doon sa sa may caretaker. May caretaker po ito pero wala namang problema. Doon, ang ganda rin po ng pagkakapwis na ng mga mangga, kaya lang medyo malalapit. Tara po sa may bahay ng caretaker. Ayan tubig oh. Di problema yung tubig, malakas. Galing bundok. Pero ito, kalsada po, malapit na po yung nasimento dyan eh. So, someday masisimento to. Direct po papuntang may LCL. Ayan po yung kuryente. Ayan yun. Yung entrance ng gate ng ating caretaker. Pero pasilip ko lang sa inyo yung dulo nito. Ayan, sa lakas ng tubig, lumagpas na po yung tubig sa kalsada. So, pero sabi naman ni kuya, gagawa po ng dyan. Lalagyan po ng culvert para madaanan po ng tubig sa baba. Hanggang dyan na po yung property.
Ito na yung palabas po ng Provincial Road. Ayan. May mga iba't ibang puno pa. Santol, guyabano, papaya, yung mga tanim nila. Tara po sa loob. May fish pan ta? Hindi talagang ilog talaga na ano. Ay, ilog. Tara po. Yun ang pinagsisipsipan ng solar. Tara po, pasukin natin to. Ayan, may tamarin, mayroong guava. Mais sana ang ano dyan. Ayo, may pwede pang magtaniman ng gulay pala dyan. Yan o mga ma'am sir. Mais ang tinanim dyan. Mais, gulay. Ito yung bahay ng caretaker natin. Doon po sa kabila yung mga mangga. Ang ganda po. Oo. Ang lamig dito sa loob. May puso na rin siya. May puso na siya. Dan samot tao ni. May puso. Tinatamnan po ng ano, ng mais. Tapos yun na rin po yung bakod natin. Ay, tumubo na lang yung mais. Hindi... ano yan? Mga pagkain na ng kambing. Diyan ka mo sa dulo niyan, malaking, ayun o yung solar. Ay, irigasyon, no? Irigasyon sa dulo. yan. Nakita ko na yan sa isang ano vlog ko sa katabi may. Tapos tara, sa may manggampo. So, pwede pang tamnan to ng gulay, mais, saka ano. Palay pwede. Kalabasa. Hindi pag kaming crop, yung crop na tataniman ng palay ko. Kung gusto mong, kahit yan, kung gusto mong, dahil malakas yung tubig yan. Pasukin po natin tong mga mango farm. 200 na mangga. So, parang kulang pa yung 2 hektarya na nasasaka. So, may nasasaka pa daw po sa dulo. So, tignan natin. So, sa harap pa lang po, estimated ko, 2 hectares may, ano na, more or less. Ito po yung mga mangga natin, oh. Ayan, oh. Tara po. Ay, nga, oh. Mga bata yung nandito sa loob. Tsaka, ang space ng, ano, maganda siya. Doon lang sa dulo. Kasi sa harap lang, sa harap. May, ito, ang ganda po ng spacing nila dito. Sa likod. Tapos nang umani siguro dito, ano, kuya? tapos na. Tapos dun din po, nakabakod na rin. Nakabakod yun. Ano, ang ganda. Mango Farm, Rice Land. Ito yung property na ino-offer namin sa inyo ngayon, mga mapsir. Pwede kang magtanim dito ng palay, gulay, mais. Tapos may manggahan ka pa. May power line. Malapit pa po sa bayan to. Ano lang, siyempre may part na rough road siya, pero malapit na rin sa may cemented road. Sige, siyempre someday masisemento po yan. Ayan. Ayan, tingnan natin yung natatamnan po ng palay ngayon. Pag gusto nyo po ng may caretaker, pwede din kay kuya. Ano yun? Ang ganda po dito. Marami pa pong may bubunga to. Mga bata pa po yung mga nandito. Siguro yung mga nauna na pong naitanim. Naidagdag lang to. Ano yan? Ayun, sabi ni kuya, pangalan po ng seller natin to. At kung magustuhan nyo tong property na to, anytime po pwede niyang ibigay yung number. Kayo na lang po mag-usap sa ano, ibang ano, detalye o kaya gusto nyong matanong kay seller natin. Nasa Manila po siya ngayon. Kung nasa Manila po kayo, pwede na po kayong mag-meet dyan.
Basta wag nyo lang ho kakalimutan ng mga magigiting at tingnan mo, tubig-tubig mga nagbabantay na mga ahente. Okay na po kami sa 5% lang po. Basta bahala na po kayong mag-usap. Ito yung rice land. Tapos yan na po may irrigation dyan sa dulo. Ayan po. So nga, lagpas 2 hektarya pong nasasakan ito. Hanggang dyan po sa may ano. Ayan, boundary po yan. Ay, may avocado pa oh. Mayroon, may avocado. May mga avocado sa harapan. So, kompleto na to mga ma'am sir. Mga fruit bearing trees. May mga milina din po akong nakikita. Meron. Tara po sa may right side ng property. Yung boundary ng ano, nakabakod na rin. May pispan yan doon, dyan sa ano. Sa dulo. Medyo basa eh, hindi na tayo makapasok. Buti ikaw kuya, nakabota ka. Ako, wala. Mas maganda naman dito kasi. Oo naman. Nila kanina. Mas maganda naman to kaysa ano. Ito po sa may boundary. Para makita nyo po yung mga mangga. Ayan po. So kung gusto nyo pong magtanggal ng ano, mag-pruning, pwede din. Pero dito sa dulo, parang konti lang naman. Pero sa harap yan, medyo kailangan nyo pong magbawas doon ng mangga. Tapos kung gusto nyo pong madagdagan, may mga space pa tayo. Kung ayaw pwedeng ano, bumili sila ng baka, isarado na lang lahat yung ano dyan. Bakuran. Kung ayaw nyo pong magpalay, lagyan natin ng bakod para talagaan na ng baka, kambing. Yan. So, medyo maluwang nga lang po. 5 hectares itong property nating sinisilip ngayon. Dito sa bayan po ng Umingan. So, from Manila, 2 to 3 hours po ang drive papunta rito. At labas tayo ng Tiplex Rosales. Ayan o. Ayan, pabalik po tayo sa bahay ng ating caretaker. So, hindi naman siya ganong kahaba kasi ang frontage nito nasa 150 mahigit. So, kung susumahin natin, talagang parang naman siya, rectangular na hindi siya ganong kahaba. So, yun po, kumpleto po naman dito. Titled property. Seller name po ito mga ma'am sir. Tapos, ang price kuya, ang asking price, 200 per square meter. 200 per square meter po ang asking ni ma'am dito. Anytime pwede nyo siyang makausap through phone. Pero kung gusto nyo siyang makita, mag-meet po kayo dyan sa Manila. Ibibigay po namin yung number mga ma'am sir, basta magustuhan nyo tong property. Ayan. So, maraming salamat po muli. Sana ho magustuhan nyo. 5 hectares dito sa bayan po ng Umingan. Thank you po, ma'am sir. God bless.